Mga kapaglaom, are we aware what state our bodies are in? Or do we simply choose to ignore the distress signals it calls out as we overwork ourselves to the bone? How do we deal with stress physically and emotionally? And of course, mga kapaglaom, wellness is a well-known topic today. No? We've become more aware of it this day and this age. Find out more here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy Sabbath mga kapaglaom, and once again, welcome to Let's Pray Pilipinas, a place where you don't have to pray alone. We are so blessed mga kapaglaom nga magkauban na sabta ni ini nga kabuntagon, kauban ni kapaglaom Pastor Pagunsan. Yes, thank you. Happy Sabbath, kapaglaom Joy. Yes, and it's really great mga kapaglaom to have this privilege nga magkauban ta on this Sabbath day, and we are really delighted nga makatalk sabta kapaglaom Pastor with wonderful lessons nga atong matun-an karon. And exactly, kapaglaom Joy, no? Dako kayo ning blessing to be here. Yes. And of course, before we further go with our program, mga kapaglaom, let us always call upon the name of the Lord, no? In prayer, let us bow our heads as we pray. Amahan namo nga naa ka sa kitasan sa mga langit, niining adlaw ng papahulay, nagapasalamat kami nga ikaw nasad nanging kauban namo o kauban sa imong mga katawhan nga nagapanimati sa bawat usa sa ilang ang mga puyanan. O pasalamat kami nga kining amo pagahisgutan, makahatag kanamo og informasyon labihan na nga nagaatubang kami ni ining problema sa crisis. Amen. Pinaagi sa paggiya nimo sa malaan nga espiritu nga matagaan ni o pagtagad aron nga makaserbisyo sad mi sa imuha nga bulaton. Salamat gyud nga igintubag mo among magpag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Kapaglaom Pastor. Thank you. And thank you, mga Kapaglaom, for starting this day with us. And we are now live sa ato ang GSA Channel 37. Happy Sabbath to all of you nga nakikauban namo din ha sa GSA Channel 37. And also, mga Kapaglaom, we are also live sa YouTube channel nato and the Facebook nato nga page. You can just type Let's Pray Pilipinas and magawas din ha ang ato ang programa. Also, we are live sa ato ang local channel 25 din sa Cebu City. And kapaglaom Pastor, yes, we will be so happy mga kapaglaom to invite you to start sending in your prayer requests sa ato ang mga numero nga inyo makitaan din sa ato ang sa inyo nga mga screen. And also kapaglaom Pastor, I think we have something to remind them, no? O mga kapaglaom, no? Salamat kami sa ato mga regular viewers, yes, as well as those who have tuned in for the first time, of course. Kung naamoy mga prayer request, dili ninyo daghan kadaghanan makahibaloani, no? Paglaom Joy, no? Palihog butang ilan ninyo og confidential. Yes. Aron nga ato na dadon dinhi sa atong studio kauban sa ato mga prayer partners. Yes, that's true. So this time mga kapaglaom, talking of prayers, kapaglaom Pastor, we would be so happy to tell you mga kapaglaom that we have a prayer hearing, prayer answering God. So this time atong paminawan ang mga praise reports ng mga answered prayers gikan kaninyo sa ato ang mga kapaglaom nga nagpadala sa prayers nga gitubag sa Ginoo. And we will welcome kapaglaom Lily Dawn for this praise reports. Kapaglaom Lily Dawn, good morning and happy Sabbath to you. Good morning and happy Sabbath mga kapaglaom. Yes. Happy Sabbath kapaglaom Joy and kapaglaom Pastor. Yes, happy Sabbath. So, for this Sabbath, ang atong praise report, nisugdan gikan ni Johnny Flowers of Davao City. Yung prayer concern is about healing. Katong August 24, 2021, nagpasalamat siya sa inyong mga pag-ampo sa atong buhay nga Diyos tungod ang iyong duha ka igsuon na maayon na sa ilang mga hilanat o tubo. Amen. Next is from Zinaida Luha Sayod of Davao City. Iyang prayer concern is about safe flight. And then, pagka-August 23, 2021, nagpasalamat siya for praying for her
sister Nilda Sarsosa and her husband, Pastor Manasseh Sarsosa, they arrived in U.S. safely. Amen. Next is from Veronica Sarachin of Pandag, Surigao del Sur. Ang iyang prayer concern is about negative result. And then, pagka August 23, 2021, naku ang iyang pagpasalamat tungod nag-negative ang iyang anak sa antigen. Next is from Josephine Oliveros of Langaita, Langatian, Rojas, Zamboanga del Norte. Iyang prayer concern is about safe and normal delivery. And katong August 14, 2021, nagpatabang siya pag-ampo para sa iyang daughter-in-law na siya sa hospital to deliver her first baby. And unta, dili magdugay ang pag-labor and unta, normal lang ang delivery sa baby. And then, pagka August 22, 2021, nagpasalamat siya for your prayer kay na-deliver ang baby and normal and nakauli na sila gikan sa hospital. Amen. Next is from Geraldine Durante of Zamboanga del Sur. Katong August 11, 2021, nagpatabang sila pag-ampo tungod need kaayo nila ang inyong mga prayers ngadto sa Divins Lamar District sa ilang kalihukan sa Voice of Youth nga gihimo kini sa kapatagan sa Vincenzo Sagun. Daghan kayong mga gipossess nga batan-on. And then, pagka August 23, 2021, nagpasalamat sila sa inyong mga pag-ampo para sa mga batan-on nga gipossess tungod na ayon na sila. And lastly, to thank you personally for praying sa akong mama tungod giingnan namin sa doctor na makagawas na siya sa hospital this day or tomorrow. Amen. Praise God. And thank you sa mga senders nato nga nagpadala sa ilang mga prayer requests at mga praise reports. We are so happy ni mga kapaglaom to receive it and to pray for you. Amen. This has been a Kapaglaom Lily Dawn Hello of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time, mga kapaglaom. Amen. Thank you so much, Kapaglaom Lily Dawn. Kapaglaom Pastor Nindot kayo nauna-una. It's very encouraging to think nga ang Ginoo mga kapaglaom naga-answer gid sa ato ang mga pag-ampo. And of course, di gid siya magpakyas po, yes, no? Because he's a God of an answering God. Yes, amen for that, no? And thank you so much once again, Kapaglaom Lily Dawn, for this. We will be listening to more answered prayers sa umalabot pa gyud nga mga panahon, Kapaglaom Pastor. And talking of prayer request, mga Kapaglaom, aduna tay na receive nato nga prayers, no, sa ato ang gikan kaninyong tanan. So busa ato ang pagpaminawan kining ato ang prayer request karon gikan na sa atong usa ka kapaglaomayn. She will be reading for us nining ato ang mga pag-ampo nga na-receive gikan kaninyo. Kapaglaomayn, happy Sabbath to you and good morning. Yes, good morning and happy Sabbath, Kapaglaom Joy and Kapaglaom Pastor Pardonsan. Happy Sabbath. And praise the Lord for this wonderful Sabbath day. Nagkaroon sa pagkampo. And so this time, akong ihatod kaninyo ang ato mga prayer requests. For the first batch, Kapaglaom Joy, we have Kapaglaom Paz, Olofernes, we can give San Francisco Cebu, Camotes, ako at kababayan. Let's pray for Dr. Rodrigo Olofernes and Auntie Ruby Olofernes. So, currently, they are now confined sa Adventist Hospital. They were suffering sa Kagardful disease na common sa ato ang paligot karon no, kinakahandlo sa mga kadaghanan. And so, let's pray for them that they will be healed and also they will be provided financially. So also, let's pray Kapaglaom Joy and Kapaglaom Pastor, si Kapaglaom Rubilin Ali. So, kaya nag-suffer po siya sa iyahang cancer karon sa matris. I know this is did ni sayon nga pahimpang. So, nagpangiyod sila na siya nga atong tabangan nga himong restore ang iyang health. And for we know that it is only God who for our health. Kaya siya man ang nagabuhat sa nato sa ato ang nag-create na to. And so,
let's also pray sa tuang kapaglaom from 3781. Nilihang asawa, nagtrangkaso. Pastor, let's pray nga mahatagan sa alibyo ni ini. Let's pray sa kapaglaom Nora, naga-LGM o siya. Mahimosab siya nga heal, gikan sa iyahang ginabati. Kabaton of comfort, aron nga makapadayon sa pagbuhat sa mga buluhaton. And let's pray also sa kapaglaom Joy. Yes. Kapaglaom Roberto Montilla, Felix Obrado, o si Emma Elionado, o iyang sister ni Jayan, si Jayan Mondia, hyperactive or quarantine. Wala ginasasipay ipahasin na sa sila parties that they are from property Maria Dinas from kapaglaom in Elionado. So, atong i-pray nga mahimo na silang restore hapon ng ilahang ginabati karon agi sa masadaiyang nga mga balatian. And so, let's pray na masingo sila. And together, we can worship the Lord, we can praise the Lord, kung tagaan sila kung maayo nga panlawas. And let's pray also for kapaglaom Manon and Tobio o sa mga families na sumagang. And we pray tamahin mo ang ilang ma-diagnose sila na negative after having the swab test, no, antigen test. And I know daghan gid kayo nagahadlok kayo di ano nga mga balatian karon. And every time to get our swab test kanang feeling nagahulat gid sa the board exam, Ma'am Joy. Apasar or dili siguro na lang ako ang sila so ma-imagine. So, let's pray for them na at the end, the Lord will give them the victory over sa ilahang ginakahadlukan. And let's pray also for kapaglaom Arnel Duran lang sa iyahang medical result. Mahimo kini nga maayo usab ang balita sa iyahang madawas aron for his work siguro ni sa bakaha. So, we'll pray aron nga mahimong madawas siya dinhi. And lastly, I have additional prayer requests kapaglaom Joy and kapaglaom Pastor. Please, let's include in our prayers. Dayon na ito mga iginaamto ang isa sa current sa ito ang kapaglaom leader, no? Si kapaglaom Lydia Hulo, together sa iyahang father, si kapaglaom Limuel Hulo. And currently, nagpahil usad sila. Let's pray for their fast recovery. Right now, ang iyang mama has been confined. Hapon karon sa Damsi. But praise the Lord, kaya itong nakita ang mga progress yun, Pastor. Like, we could always see the Lord. So, let's pray more. Makagawas na din siya dayon. And also, sa financial nga mga ginapanginahanglan. I know the Lord nag-provide nila. And so, let's pray more that the Lord will touch more hearts. Tabang halak sa ilahan. And also, let's pray for kapaglaom Shirley Kanda and Lilith Kanda. Maduna po sila ginabati karon Pastor. Nag-ubo-ubo. So, let's pray for their healing as well. So, I think that would be all kapaglaom Joy. This has been your kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu, reminding everyone that the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble. And no step to trust in Him. So, let us keep trusting the Lord, mga kapaglaom. Thank you so much and happy Sabbath. Amen. Thank you so much kapaglaomain. And daghang salamat po nga nakauban ka na mo ni ini nga kabuntagon even if you still cannot come din sa ato nga studio. No, but thank you so much for being here. So mga kapaglaom, at this moment amo kamong hangyoon to join us in prayer with kapaglaom Pastor Pagunsan. Okay, with pleasure. Amahan namo nga naa ka sa kaitasan sa malangit. Amo na sad gitunol sa imo atubangan kining among mga kaigsuonan nga dunay mga lailahi nga mga og sincero nga paghangyo kanimo. Salamat kami Ginoo nga ikaw ang Dios nga kanunay nagatubag sa amo mga pag-ampo suno sa imo nga kabubuton. Amen. Ginoo, amo gidala sa imo si Brother Rodrigo Olofernes nga naa karon sa Adventist Hospital Cebu nga naa siya gibati nga positive Ginoo sa
COVID-19. Hinaot pa nga ang mga tambal nga iya gigamit, nga gihatag sa mga doktor, tanan nga mga pamaagi, makahatag sa iya o kaayuhan aron nga dili siya magdugay sa ospital, madali siya makarecover niini nga balatian. Amo na sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga si Brother Limuel Hulo nga hinaot pa nga maging kompleto na ang iya nga pag-ayo. Imo sad gitagaan siya og pribilehiyo nga makabaton og kaayuhan gikan sa imo. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon si Sister Robelin Aling nga naay cancer. Hinaot pa nga kini nga mga balatian nga nabaton sa imuhang mga anak makabaton sad og kaayuhan gikan sa imo. Amen. Aplasa siya Ginoo sa imong balaan nga lana pinaagi sa imong mga kamot og presensya nga makabaton sila og kaayuhan sad. Amo dala sa imo Ginoo ang amo igsuon si Sister Jean Forcado. Hinaot pa nga ang iyang nanay and family makabaton og maayong panlawas sad niining mga problema sa kalibutan. Ginawa mo sa dala sa imo si Sister Shirley Kanda nga ang iyang gibati nga ubo hinaot pa nga matabangan in tawon aron nga di kini makaupang o makasablag o makababag sa iya pagtrabaho adlaw-adlaw. Kauban sad amo gidala si Brother Marlon Cadiente nga napositive sad sa COVID. Hinaot pa nga ang imong presensya naa sa iya nga tikiliran makahatag og kaayuhan pod sa iya nga lawas. Among sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga dunay trangkaso. Hinaot pa nga ikaw sad ang hatag og gahom sa mga tambal nga ginagamit niya aron mag-ayo pod siya. Ginoo amo sa dala sa imo Sister Nora nga naay problema sa iyahang lawas nga LBM. Hinaot pa nga kinitanan nga magibati niya makabaton og ayuhan pinaagi sa imo paghikap sa iyang pisikal nga lawas og ang tambal nga iya giinom makahatag og kaayuhan sa iyang nga lawas. Ginawa mo sa dala sa imo Ginoo ang kining mga problema gyud niining kapanahonan ang COVID-19 problem. Si Brother Roberto Mondia, si Brother Felix Cobrado, og Sister Ima Elionado, og Sister Ann Mundia, Ginoo in tawon. Kini nga mga pamilya, ikaw iping sa ila, hatag og comfort nga kanang mga tambal nga gihatag ginagamit pod nila makabaton sila sad og madali nga pag-ayo aron madali pod ang ila pag himo sa ilang mga obligasyon sa ilang mga pamilya. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon si Brother Manon, si Brother Tobio, Sumagang family nga naa sila'y problema sad niining pandemic Ginoo. Og hinaot pa nga ikaw pod magtabang sa ilang mga gibati kay naa sila'y usa sa mga membro nga nagpuholay na. Hinaot pa nga ikaw Ginoo manging bahin sa ilang pag-amping o mga bereavement. Kami kabahilo Ginoo nga sang niya ka dinhi sa yuta na bati pod ka sa kaluoy labi na pamilya sa katong nila sa Ros. Hinaot pa Ginoo nga ikaw sad magtabang sa ila og comfort niining makapanahonan. Ginoo mo sa dala sa imo ang among igsuon si Brother Arnel Duran nga magpa-medical check-up karon Ginoo. Hinaot pa nga maging maayo ang resulta nga ma-negative siya sa COVID-19. Salamat Ginoo nga gitubag mo ang among mga pag-ampo og amo sa gidala sa imo si Ma'am Beth Piswinya sa iya nga edad og sa iya nga bereavement sa pagpahulay pod ni Brother Bod. Hinaot pa nga tabangan mo pod siya Ginoo nga mapahagan-hagan ang iya gibati nga kaguol sa iya nga tagipusoon. Salamat Jud nga gitubag mo among pag-ampo kay tinitanan amo gihangyo sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Amen.
Amen. What a blessing kapaglaom, Pastor, and mga kapaglaom to lay before the throne of God, bringing to Him our petitions, mga kapaglaom. And it's nindot kayo na unaon kapaglaom, Pastor. It's very comforting that He knows our troubles and He knows our sorrows. And to continue, mga kapaglaom, we have kapaglaom Giselle today sa pagdala ka nato sa ato nga batch 2 sa prayer request. So this time, atong gina-welcome si Kapaglaom Giselle. Good morning and happy Sabbath, Kapaglaom Giselle. Yes, happy morning happy and morning. Blessed Sabbath. Kanatong tanan, mga kapaglaom. Indeed, Sabbath is a delight for God's people. Amen. And I believe today, Kapaglaom Joy and Pastor Pagunsan, is another blessed day. Amen. To pray and commune with our great benefactor, Christ Jesus. Amen. So I'd like to bring to you our second batch of prayer requests. Gusto na ko sugdan sa prayer request ni Brother Ronilo ni Gabon, mga kapaglaom, na gikan pa ni sa Ginimanan, Zamboanga del Sur. Oh. He's looking forward for healing, Kapaglaom Joy and Pastor, tungod kay hapit na magbulan, iyahang hilanas. Naot natabangan natin siya sa pag-ampo nga maayo na siya totally. Yes. And we have also prayer request gikan kang Charmelyn Anyosa nga makakita na silang financial needs, ang kadasig ug ang fully or full recovery kapag laom gikan sa iyahang cesarean operation. Yes. So ato silang tabangan sa pag-ampo nga sa dili madugay ma-discharge na pud siya sa ospital. And we will also pray karon mga kapaglaom alang sa negative nga swab result ni kapaglaom Jenilyn, kapaglaom Bamban ug duha niya ka mga kabataan. Concern ang ato ang prayer sender tungod kay nakauban niya sa kasakay kapag laom Pastor and kapag laom Joy. Not negative lang and everything would work well, no? Yes. And also pray for healing. Actually, continued prayer ni alang kang Brother Safil David nga kagihapon doon na siya balatian ni epilepsy mga kapaglaom, doon na siya maintenance ng mga tambal ug despite ana ginaatake gyapon siya ni teacher, so atong tabangan sa pag-ampo. Another prayer request mga kapaglaom alang pud kang baby Isabella Faye, 5 days old pa ni mga kapaglaom. Doon ay nakita siya nga heart, usa siya mga ugat, mga kapaglaom. Yes. Wala pa na close, no? So until now, nagsalig sila sa tambal nga unta mo ay makaayo sa iyaha. So let us pray mga kapaglaom alang aning little angel nato nga kapaglaom nga nag-look forward for healing. Amen. And we will also pray alang sa Istaris family. Di na sila hilanat mga kapaglaom o grabe ang ilahang ubo karon. They are looking forward nga haplasan sa Ginoo ilahang pinaagi sa makalgahom nga kamot, no? Na totally maayon na po sila. As of now, Pastor and kapaglaom Joy, take sila og kanang natural remedy. Looking forward for a natural healing alang sa tibuok nga pamilya. And we have also prayer request of and healing alang sa iyahang nga grandfather nga si Vicente Lim nga mamaayo na pud siya nga sa karon sa ospital makapaglaom na admit together with iyahang nga aunt na sila sa ospital, no? So let us pray dili lang sa ato ang prayer as a team, no? Apan sa ato po mga private prayer ug na po traditional pastor nga prayer request alang ni sa ato ang kapaglaom baby Eljan Palumares, 3 years old pa, mga kapaglaom. Doon nagihapon siya ginabati nga brain tumor. Let us pray alang sa total healing of course financial needs nila. So maulang kadto ang second batch at ang prayer request. Again, this is Giselle of Hope Channel Cebu, reminding everybody that God shall supply all our needs according to riches and glory by Christ Jesus. Again, happy Sabbath and God bless us all. Amen. Thank you so much kapaglaom Giselle, no? Pagdala pa lang niini nga mga pag-ampo sa trono sa Ginoo, it already means a lot kapaglaom Pastor. It means nga atong nabati nga di nato ni kaya ang tanan. And sa pagbasa pa lang kapaglaom Joy, no? Nakadungog na ang Ginoo ani, no? That's true. Praise the Lord. Pero kinahanglan pa
pangayuan pag ang Ginoo. Yes, no? Pastor. So this time mga kapaglaom, once again, thank you so much kapaglaom Giselle. We are so happy to be with you and to have you niini nga kabuntagon. So this time, amo na usab kamong imbitahon alang sa pagdala niini nga mga pag-ampo nato diha sa trono sa Dios. Kauban ni kapaglaom Pastor Pagunsay. Okay, thank you. Mag-aampo kita. Ginoo, kalipay kami nga ikaw nagatubag sa mga pag-ampo sa imo mga katawhan. Amen. Kay imo manigisaad Ginoo, maghangyo kami pagatagaan. Kung kami magpanuktok, ikaw mag-aabli. Kung kami magpangita, makakita kami Ginoo. Og kini karon nga buntag amo gidala sa imo ang kining mga katawhan nga naay mga needs sa ilang mga kinabuhi. Amen. Amo gidala sa imo Ginoo si Brother Ronilo Migabon nga hinaot pa nga mag-ayo na ang iyang hilanat nga sa dugay na niya nga pag-antos ani Ginoo. Hinaot pa nga matagaan og eksakto nga diagnosis aron nga matagaan pod siya eksakto pod nga tambal nga para mag-ayo ni siya. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga na problema siya sa iyang gibati kay nasisaryan siya Ginoo. Hinaot pa nga mag-recover siya sa iyang gibati si Sister Charmelyn Anyusa. Dili sa yun og lalim Ginoo nga masisaryan ining panahonan gani tagaay pod siya pamaagi nga makakita sila og financial nga help aron matabangan pod sila sa ilang mga bill sa hospital. Ginoo, amo sa dala sa imo Ginoo, Sister Ginaline Holy, Sister Bamban, na intawon hinaot pa nga maging negative ang ilang swab test. Aron nga dili pod sila problema sa ilang mga physical nga lawas o kauban sa duha ka kabataan nga naging kauban nila sa pagsakay sa sakyanan. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon entawon si Brother Cecil o Sister Cecil ko David hinaot pa nga mag-ayo ning iyang epileptic problem Ginoo. Kay dili pod sa yon Ginoo nga naay mga seizures sa mga delikado nga mga lugar. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon si Baby Iljan Palomares gamay pa ning bata Ginoo og hinaot pa nga mag-ayo ang iyang tumor sa iyang utok. Ikaw ni kabalugo no Ginoo sining mga components sa among mga physical nga lawas kay ikaw man pod ang tag-iya na ani. Ayuha siya Ginoo aron nga kini nga angel maging magamit pod sa imo nga ministeryo. Ginoo amo sala sa imo ang among igsuon usapod ka angel si Baby Faye Villares 5 days old in taon Ginoo. Hikapa ang iyang kasing-kasing physical nga heart aron nga ma-connect na ma-heal na ang kanang usa sa mga ugat niya sa iyang heart nga naay problema aron mag-function maayo ang iyang kasing-kasing para mag-ayo pod ang iyang lawas. Hinaot pa nga mga tambal niya sa sulod kining duha ka semana magahatag sa iyang kayuhan. Ginoo amo sa dala sa imo ang mga Staris family suffer sila sa lagnat og ubo. Hinaot pa nga mag-ayo pod sila Ginoo. Og amo sa dala sa imo ang among igsuon si Brother Vicente Lim nga mag-ayo pod ni siya kauban sa iyang mga kabanay sa iyang pamilya. Og amo sa dala sa imo Ginoo si Sister Rofa Remintado nga tuwa didto sa Valencia intawon Ginoo na usa sa mga frontliners pero natakdan pod sila sa COVID-19 ang tibuok pamilya hinaot pa nga ayuha pod sila Ginoo para nga makatabang pagyud sa uban pa nga mga pasyente sa hospital. Amo sa dala sa imo Ginoo Sister Myrna Lavino Alonso nga nakabati pod og high blood pressure. Ayuha pod sila Ginoo og Sister Myrna Valero and family nga na COVID positive pod og si Ken Alcosaba nga magakuha sa electrical board exam niining September 5 tagaay og kaalam para makapasar pod ni sila. Salamat Ginoo nga gitubag mo ang among pag-ampo kay ikaw ang Ginoo gyud nga nagahatag suno sa imong kabubuton. Sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. And Pastor,
I'm just so happy to have this time nga no, nga makaampo, maka-bring ani nga mga pag-ampo kauban ni Pastor, mga kapaglaom. And it's really a wonderful feeling no nga uban nato ang Ginoo, nakikauban ta na atubangan sa trono pleading before Him. Yeah. And ang nindot po hinumduman kapaglaom, Pastor, mga kapaglaom, God never gets tired of listening. Exactly. And He never gets tired of hearing and answering our prayers, mga Amen. kapaglaom. And yes, so this morning, as we already mentioned to you, no, niini nga tibuok bulan sa matag adlaw nga igpapahulay, we have been talking about wellness. And first Sabbath kapaglaom, Pastor, atong gihisgutan mga kapaglaom ang self-care. And the second Sabbath, we talked about habits. And then last Saturday, ato ning gihisguta the other habits, routine and then habits. And today mga kapaglaom, last nato nga topic nining ato nga serye is the stress reliever, no, wellness. Stress reliever, no? So mga kapaglaom, wala dyo exempted ani, Pastor. Exactly. Wala exempted mo sa importante kay nga ato ning hinumduman. And our quote of the day says, live a simpler lifestyle in order to ease the stress and strain of modern living and finding time for the things that matter most. That is found in Daughters of God, page 161, written by God's writer usab, Sister Ellen G. White. And so today, mga kapaglaom, we will be talking about important things aning about sa stress reliever, Pastor. Mga kapaglaom, nakasulay na ba mo nga na stress? I would say wala exempted again, no? Mga estudyante, gikan sa gamay pa nga edad, even sa mga hamtong, we all experience being stressed. But unsaon man nato ni pag-overcome, unsa may magamit, Pastor, nga ma-relieve ta ani nga stress nato karon. But first of all, ato sang hinumduman, Pastor, unsa day ka-importante ang wellness before nato hisgutan nganong importante ma-overcome ang stress. So kapaglaom, Pastor. Thank you kapaglaom Joy, no. Ato na hisgutan miagi nga mga episodes nato nga ang physical nga lawas do nay koneksyon sa ato nga espirituhano nga kinabuhi, no. Kay kung ang tao magbalatian, di po siya no kaalaga sa Ginoo sa isakto, no? Tinuod, Pastor. Bisag unsaon nato na kay kung balatian ta, pabayilin ta sa atong mga balay or whatever. And ako na matikdan nga kapaglaom Joy, no, nga ingon sa usa ka author, ang tao nga walay stress tuana sa sementeryo. Oh, yes, Pastor. Oo, kay mintras tanto nga kita nga ginawa pa mga kapaglaom, mga kaigsuonan, sigurahon ta gidato nga naay stress. Pero naay good news pod, no? Dili tanan nga stress daotan. Yes. Kay naay klase nga duha ka stress. Stress nga daotan og ang usa iyo stress. Oo, kay unsa man ang iyo stress, Pastor? Ang iyo Pastor? stress mga resulta na kung kita mag-exercise. Amen. Magaloyata, pero magaresulta na sa nindot nga pagbati kay magahatag sang maayo nga resulta sa atong health. Yes. Iyo stress. Wow, praise God for that. Thank you kapaglaom, Pastor. So we'll proceed to the next. Gisulti na ni Pastor nung nga connected jud ang ato ang mental ability, ang atong spiritual ability sa atong physical nga kabuhatan, no. So this time kapaglaom, Pastor, nahisgutan ba ning wellness pud sa Biblia? No, kato-ato aman to, no, naapa pud ni siya gi-mention ba ni sa Bible, Pastor, nga importante pud nga well ang ato ang kinatibukan, maayo atong kinatibukan nga lawas. Naay usa ka verse sa Biblia nga gisuwat ni San Pablo sa iyang higala nga tumuluo sad si Brother Gaius. Gisuwat niya na kay Brother Gaius, no? Makita na sa 3 John chapter 1 verse 2, no? Actually usa lang ning kaka-chapter ang 3 John eh. Yes, Pastor. Ang ingon niya diri ho, beloved, I pray that in every way you may prosper and enjoy good health, as your soul also prospers. Yes. Pero sa NIV, New International Version, medyo klaro-klaro din siya. Nagaingon siya, dear friend, Gaius. Wow. I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you. Yes. Even as your soul is getting along well. Sa ato pa ini si Brother Gaius, may maayo ang iyang pagtuo sa Ginoo. Pero problema niya iyang lawas na napasagdan ko sa sige trabaho sa Ginoo, napasagdan. Yes, Muna Pastor. gusto ni San Pablo nga dili lang ang aton espirituhano kinabuhi mag-ayo, kundi ang aton pad nga lawas pod ayuhon pod, no? Mo nang laygay dinhi.
mamo na kapaglaom matama ni ang atong topic karon, wellness is a stress reliever. Yeah, so atong huna-hunaon kapag laong pastor no, kana nga gi-counsel ni Pablo no sa kang Gaius o kang Gaius. Nasayod gid siya pastor, nasayod gid ang Ginoo iyang gi-impress ni kang Paul kay kabalo siya nga niining panahona kinahanglan nato ni kaayo karon. Daghan siya kay nangaigo mga kapaglaom nga tungod sa trabaho, tungod sa buluhaton nagaka-stress ang mga katawhan. But pastor, in the Bible, unsa man ang gihatag sa Ginoo kaya pastor nga makatabang sa mga tawo karon, even nga nahimo pud nga nakatabang sa iyang katawhan kaniadto, nga makatabang pud nato karon pastor to relieve our stress. Unsaon man nato ni pag-handle pastor? Thank you. Naay experience sa Biblia nga usa sa mga prophet sa Ginoo, si Elijah, di ba? Mabasa ato na sa 1 Kings chapter 19, verses 5 to 9. Kung ato mamatikdan mga kapaglaom, duha ka klase ang Elijah din ha. Ang chapter 18 nga Elijah, nga isog, tuwa sa Mount Carmel, pero pag abot sa chapter 19, nagpalagyo nga Elijah. Kay nga no, na-stress siya kay Jezebel. Kay patyon mo siya ng Jezebel. So mao na nga nagdagan siya almost 1 day's journey sa wilderness. Kanya kay kapoy siya dito, pagkakapoy niya, natulugan siya dito. No? So, na-stress to siya, pastor, pag-ayo. Nakadungog siya kapatyon po siya ni Jezebel, no? So, pisang kita po, kung pastor. Kadungog ta nga patyon ta, mas stress po ta, di ba? So, dagan siya, and then, sa iyang kakapoy, natulugan siya. But good enough kapag laon joy, no? Ang Ginoo, wag yun nagpapabaya kay Elijah. Amen. Gusto na ko nga ma-experiencean po lang iya, no? Kaya sa pagtulog niya, gipukaw siya sa angel. Wow. I'm happy for that, no? Wow. Kabalugin ang angel nga, nagutom na ni si Elijah. Pastor. Elijah, no? Tapos na nang imong nga tulog, tama na kaon ka. Pagkakaon niya, siguro sa sobra pa yung kapoy, tulog na po. Tulog na po balik. Ingon sa angel, pukaw gihapon, no? Kaon liwat. Kay ingon niya, kay sobra kalayo ang imong trabaho kantuan. So, ini nga experience ni Elijah, nadumduman niya ang experience niya dito sa Saripat. Nga ang tinapay nga ikaon, mao pod ang ikaon niya dito sa panahon sa Saripat sa widow nga babae. And naghatag sa iya og maayo nga panlawas, no? And very consistent ini nga experience sa Biblia, no? Si Moses, 40 days sa Mount Sinai. Yes, pastor. Bag-o sila makahatag sang ministry nila, dugay sa anay sa Ginoo 40 days and 40 nights. Tinuod, pastor. Si Ginoong Jesus, 40 days and 40 nights man bago siya makaministry. Si Elijah, 40 days man dito sa Horeb. Actually, ang Horeb, usa na sa pangalan sang Sinai. So, ang Ginoo maayo gud. That's why may pattern ang Ginoo kung gusto ta maayong lawas. Tulog, kaon. Dayon, trabaho. Trabaho, exercise. Kay mag-walking mo to exercise niya, no? Mao na mga kapaglaom. I hope nga ma-experience ninyo na. Yes. Nindot to, Pastor Hinumduman, no? Gipatulog, gitugutan sa Ginoo tungod sa stress, gitugot sa Ginoo nga makapahulay siya, makakatulog. Sunod, makakaon, but dili enough ng tulo na apagyoy pag-walk, exercise. So mga kapaglaom biblically, na gyud gibutang sa Ginoo, nakasabot siya nga naatay kakapoy, but iyang gitugot nga makapahulay ta. Nakasabot siya sa atong kagulanan, iyang gitugot mga kapaglaom sa atong kagutom, iyang pakaunon. And nakasabot siya nga dili na enough para ma-relieve ta. He wants us to walk. He wants us to move. Praise the Lord. And kapag alam nyo, hindi lang matulog. Yes, Pastor. Tinang lang actually sa science, no? Siling nila, we have to sleep 7 to 8 hours a day. Yes, thank you, Pastor, for that emphasis. Ay, karon mga kapaglaom, ako nagatuo nga kamo diha, kulang gyud mo tulog, believe me. Kay kung kulang kita tulog, na mas stress kita. Kay nga naman, if the body is disordered by pain and sickness, the soul cannot be given sa iya nga ease and freedom and cheerfulness. And if the instrument is out of tune, the most skillful hand can produce no harmony. Yes, Pastor. So, kung ang atong lawas mao ni gamiton sa Ginoo,
di gyud makahatag og maximum nga resulta sa buhat sa Ginoo. Mao na ingon niya da sa 1 Corinthians 6:19-20. Di ba? Pahimangno sa ato, whatsoever you eat, whatsoever you do all in the glory of God. Amen. Thank you, Pastor. And above all, mga kapaglaom, when we feel very stressed, God is inviting us to come before Him. To spend quiet time with Him, mga kapaglaom, because there is nothing else nga maka-fill in sa atong emptiness, nga maka-strengthen sa atua than that presence with God when we kneel before Him, when we are very tired. Yes. And kapag lalo na ato nanisgutan na ni, no? Atong namiaging mga episode nga we should have a specific time, a specific place nga makaistorya nato ng Ginoo, di ba? Nga makaampo kita lang yun ang Ginoo, because God listen to our prayers in secret. No, naging buhat sa Ginoo baya, no? Amen for that. So thank you so much, mga kapaglaom. I think we have very short time sa ato ang discussion, but we will continue it later on sa ato ang we will add more later on, kapaglaom, Pastor, to finish this discussion after sa ato aon niya nga mga prayers. But this time, mga kapaglaom, let us first listen to a musical offering. Hinaut maghatag kini natong inspirasyon.
kanunay pasadolon nato ang Ginoong Diyos kay dita niya pasagdan, kay dita niya pasagdan, kay dita niya pasagdan. Welcome back to Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Nindot kayo mga kapaglaom no, busa duulo nato ang Dios. Kay dili ta niya pasagdan sa mga Amen. panahon sa kabugat, no? And we are so happy that we can be reminded of that. Remember mga kapaglaom, consistent prayer equals to consistent connection to our God. Busa ni ini nga panahon, let us continue again bringing to the Lord our prayer request, and we will be having it coming from Kapaglaom Ranan. Kapaglaom Ranan, happy Sabbath to you, and we are now ready to receive and listen to the prayer request gikan sa ato mga kapaglaom. Good morning. Good morning, Kapaglaom Enjoy. Happy Good Sabbath. morning po, Kapaglaom Pastor Elmo. Happy Sabbath. Happy Sabbath. O sa atong mga tagasunod sa television o sa ating social media account, good morning and happy Yes. Sabbath sa inyo tanan. So, aniya ang mga pinadala ng prayer request akong pagasundan gikan December 2745. Yes. Doon na sa mga ipaampo na confine dito sa Adventist Medical Center sa sa Valencia, Valencia. Kay hindi na ko ma-mention ang pangalan tungod kay kini confidential na case manggod o possible ng case for COVID, no? Kaya ihang antigen Kapaglaom Enjoy nag-pastay. So, hinaot nga, siguro, ako na ibawaan, i-swab pa man siguro ng balik. So, hopefully, ang iyang swab, dili lang unta mag-positive, no? Lahi lang ang result, no? And doon ako kay pneumonia Kapaglaom Enjoy. So, ako yung papangan sa pagkampo na Yes. maka-recover lang po siya o pakpak. Now, doon na po sa Tabana din na mag-ampo para sa yung asawang na si Maymay. Kasi po sa hospital and sama sa previous na request, positive po ng iyang antigen. So, naghinaot ang iyong bana nga unta, mga results ng mga lab or laboratory test, kaya okay lang man, hindi mo tapos bati ang resulta. Iyang platelet nag-ubos at pag-namin girl, pag-namin pastor. So, ang po nababalik kung saan ito normal. Yes. Ang platelet. O ang tibuok pamilya niya Kapaglaom Enjoy, nasa quarantine, marami pang ubos sila. So, ato silang yan po noong pa. Baka recover ng sila o madali. So, madali ka pala. Doon na po tayo gikan ni Sender 3600 atong iampo si Kapaglaom Margie Duetes. Naaduna siya gilanat na ubo tipon. So, medyo uso din sa karong panahon na ito siya tabangan sa pag-ampo na maayo na. No, ato po iapin sa pag-ampo sila ni Tatay Patricio Armamento Sr. o si Nanay Dominga Armamento. Di pang kalintura sila kapag Enjoy. Ayun sila sa Ginoo. And kay apil po mga to si iyang sa ating sender na si Vilma Rivera. Ang iyahang igagaw ng si Nick Armamento. Ang pinpod si Kyle Rivera o si Jesse Lugido. Di na sila mga hilangan sa pag-enjoy sa pag-pastor. Dagan kayong mga nakasakit na harong panahon na, no? Almost the same, nilang mga sakit. And doon na po tayo isa na sa Sender 4715,
Prayer request nila para sa kaayuhan ni Rubelin Amin. Hindi na siya cancer kapag enjoy sa iyang stress. Oo, so the serious condition o na-require ka ng intervention di ka dinatahan manang tumot sa atong Ginoo. Doon na po iusap sa prayer, hindi pa ba nag-reach haran ni Laika Calvert kung na-accident ko na siya o wala nga nag-specify o naunta yun exactly. Batatong lang po na ayuhon ng po siya sa Ginoo, walay na serious damage sa iyang hawa. Doon na po yung isa sa prayer request ni December 5-6-9-1. Magpaampo siya para sa iyang sa family, sa iyang brother nga si Glenn Pumilya. Doon na sila yung mga sakit. Wala na sakit na ba't ang Ginoo ng sayod kung untay na kahit nila. Kapag lamang doon, kapag lamang pastor, doon na po tayo usap sa volunteers sa Hope Channel South Philippines, no? Usap sa ating mga madasigon nga volunteer dito nga ato nakaubang sa atong pipila ka mga production. Si Kapaglaom Lenia, doon na siya yung mga challenges sa iyang mama ng sakit karon at iyang puminang mama. Walang pabago exactly na iyang pangalan, but anyway, nasayad ang ginawang sinso siya o kung kanyang hindi pamati karon. Ako lang guni nabasa sa social media, no? And ito hapon yung niya. So ako nang idala sa pag-ampo, kuyog na to din aron daghan pa gud ang mag-ampo. And si Kapaglaom Leia food, rag na discuss ko no na inibutong hot compress o ang mga pagkakas sa iyong tiil dapit. I don't know if basta ka ni Kapaglaom Jerry. Oo, so ato siyan iampo din mga pagsulay, no? Apan dili na to kalimpan sama sa awit na to ang gipaminaw ganina nga muduol lang gyud sa Ginoo og dili ito mapagsyat sa paminaw ni even actually na-promise ni nga wala pa tan sa ini nga mga pag-ampo nakabalo na siya kung sa ato ipaampo and nanay na tubag mo yan ang Ginoo ni ana so atong isalog lang gyud yung tanan sa Ginoo matubag din ang pag-ampo iyang tanan. So, daghang salamat mga Kapaglaom. This is once again Kapaglaoman and Hope Channel Cebu, inviting everyone to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be. God bless you all. Amen. Thank you so much Kapaglaom Renan sa imong pagbasa sa ato ang mga prayer request. And I think Kapaglaom Pastor, it will be well na lang atong i-appeal na lang po diretso ang ato nga batch 4 this time, no? Para nga mausan lang ato ang mga pag-ampo. And we have here also additional prayers. Once again, thank you Kapaglaom Renan for being here with us today. We also have additional prayers coming from sender 0874. Iyahang ipapray ang iyang pag-umangkon nga si James Bungabong uban sa iyang family nga naalang unta sila kanunay sa maayo nga panglawas ug si Raul Nobleza nga naa siya sa hospital karon nga ayuhon siya sa Ginoo. Also, another one from sender 9011. Nagpa-pray siya alang sa tibuok niya nga pamilya nga nagkatrangkaso sila karon. Siya, iyang name si Arnold, iyang asawa si Lani ug ilahang nga mga kabataan. Iyang anak nga si Elijah de la Torre. And we also have Kapaglaom Pastor mga live prayer request gikan sa ato ang FB viewers this time coming from Kapaglaom Linda Bana. Nagpa-pray siya sa good health para sa tanan, no, sa ilahang family and protection gikan niini nga virus nato and especially healing sa mga naa silang balatian karon. Also from Kapaglaom Carlo na praise report niya ni Kapaglaom Pastor, nagpasalamat siya sa grasya sa Ginoo nga gitubag ang iyahang nga pag-ampo si Kuya Trifon Cabanlit na discharge na siya today gikan sa hospital. Amen. No 3 weeks nga na-confine and na ICU, but praise the Lord. Amen. God is really our prayer answering God. No, thank you so much Kapaglaom. And also we have prayer request coming from Kapaglaom Bella Carpena from Mambea. No, please pray sa iyang sister si Mea, iyang nephew nga si Ken and sa iyang family. Dili may lang pangbati karon unta maayo na sila. And also ipa-appeal po niya ang iyang brother nga si Eliezer sa alang sa iyang complete healing. Also we have another prayer request coming from Kapaglaom Priscilla Grado. Iyang ipa-pray si Lola Diday sa iyang fast recovery ug si Lolo Sitoy nga hatagan sila kusog sa Ginoo kay dili may lang pamati karon.
And praise report from Kapaglaom Lourdes Gumana, nagpasalamat siya nga ayo na ang kidney ni Twinny Malasarte, no? Iyahan nga gipa-pray and we are so happy that God again answered this prayer. And another prayer request from Kapaglaom Marivec Villanueva, nagpapalihog siya pa-pray sa iya nga bana nga si Clemente, Kapaglaom Clemente sa iyang sakit, nga sigig taas ang iya nga blood pressure, ug naapod siya trangkaso, ubo og sipon. And another one from Kapaglaom Victoria Navarro, nagpa-pray siya para sa continual nato nga prayer sa kaayuhan sa tanan o nga mahimutan nga safe gikan sa COVID-19. And nabalik daw sa MECQ Kapaglaom Pastor ang Agusan del Sur, no? And ang ila usab nga simbahan but na-close, but we will be praying that with God's provisions, we will be able to gather again in His time. And also from Kapaglaom May CMC, iyang gipa-include sa prayer ang ato ang country, ang tibuok nato nga nasyon nga mawala na pud unta ang COVID ug alang pud sa tanan. And we still have another one from Kapaglaom Rio Rose. I think this is the last one sa ato ang mga live viewers. Kapaglaom Rio Rose purpose. Pastor Pagunsan, please pray for my children. No, so thank you so much mga Kapaglaom for sending these prayers, and we are inviting you to have this prayer with us kauban ni Kapaglaom Pastor Pagunsan. Okay, with pleasure. Let us bow our heads. Mag-ampo kita mga Kapaglaom. Ginoo ni ami sa paghangyo na sad sa imo ni ining adlaw ipapahulay. Amo gidala sa imo Ginoo ang amo makaigsuonan si Sister Idnalyn Riano Robino nga naa sa AMC Hospital. Hinaot pa nga ayuha sa Ginoo og pataasa ang iyang platelet sad. Og labihan na ang iyang pneumonia nga mag-ayo pod siya. Amo gidala sa imo Ginoo ang among igsuon Sister Maymay nga hinaot pa nga ang iyang gibati makahatag og lig-on nga lawas pinaagi sa matambal nga iya ginagamit o magtaas pod ang iyang immune system og tibuok niya nga mga pamilya mag-aayo sad sila. Among dala sa imo Ginoo si Sister Margie Duetes nga naay ubo o lagnat, hinaot pa nga mga tambal nga gigamit makaayo pod sa iyang mga sakit. Ginoo amo sa dala sa imo si Brother Patricio Armamento, Sister Dominga Armamento, o si Brother Nick Armamento, Sister Vilma Rivera, si Brother Kyle Rivera, o si Brother Jeffrey Liquido. Kinitanan sila may mga gibati sa ilang mga lawas. Hikapa intawon Ginoo kining mga katawan nimo aron makabulig pod siya sa imong buluhaton. Among sa dala sa imo Ginoo sing Sister Rubilin Aling nga naay cancer sa iyang matris. Hindi lalim Ginoo nga kini mga sakit nag-abot sa kinabuhi sa tao. Among gidala sa imo Ginoo Sister Laika Calves, hinaot pa nga mag-ayo po siya sa nasugata niya nga aksidente sa iyang kinabuhi. Amo sa imo Ginoo si Brother Glenn Comillas nga hinaot pa ang tibok nila nga pamilya mag-aayo sad sa mga balatian. Amo sa dala sa imo Sister Leah nga nanay niya nga nagamasakit o siya pod mismo tagaay Ginoo sing alibyo sa iya nga mga balatian mag-ayo pod siya. Ginoo mo sa imo Ginoo ang among mga kaigsuonan nga naay problema sa COVID-19. Ayuha intawon sila Ginoo, ginaot pa katong matakdi ayaw na intawon tuguti nga matakdan Ginoo. Amo sa imo Ginoo ang amo igsuon si Brother Sitoy, Sister Diday Belinario diha sa Ibahay Aklan. Hinaot pa nga ayuha pod sila sa ilang mga gibati para makapasulta pod sa maayo nila nga mga responsibilidad sa simbahan kag sa pamilya. Among salda sa imo Ginoo si among kaikigsuonan nga naa sa Tambalanan Ginoo. Labi na si Brother James Bungabong nga si Brother Raul Noblisa hinaot nga tagaan pod sila si maayong mga panlawas. Kini pod si Brother Arnold Lani o si Sister Brother Elijah Lilatore hinaot pa nga ayuha pod sila. Si Brother Eliser Carpina hinaot pa nga o Morales hinaot pa nga mag-ayo pod ni sila og mga kabanay ni Ma'am Bia nga hinaot pa nga tabangan mo Ginoo
nga mag-ayo pod ang ila mga panlawa si Kinkin og si Rhea. Ginawa mo sa dala sa imo si Brother Clemente Villanueva nga naay high blood problem. Inaot pa nga ang mga bulong makapabubo sa iyang blood pressure. Og ang magdala sa imo Ginoo si Rio purpose nga ayuha pod siya sa iya nga mga gibati. Og ang tibuok dili lang Pilipinas kundi tibok kalibutan nga maundang na ning pandemic crisis. Ginoo, salamat Diyon nga gitubag mo ang pag-ampo kung naa may kakulangan himon ilang Ginoo kay ikaw ang nakabalosang bawat namo makinahanglanon. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you so much, Kapaglaom Pastor, and thank you mga Kapaglaom for joining us today. And Pastor, to end sa atong discussion kaganiha, Pastor, I would like to give you the time to conclude the discussion kaganiha nato. And let us always remember nga ang physical exercise is necessary sa atong pagbuhat sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, no? Yes, that's right. Let us always bring to the Lord all our stresses, mga Kapaglaom. This has been your Kapaglaom Joy, inviting you to rest upon the Lord and wait patiently for Him. And of course, this has been your Kapaglaom Pastor Pagonsan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag din nilang sa Let's Pray Pilipinas! Where you don't have to pray alone.